Masakit. Huwag ka kasing gumalaw-galaw. Inirapan ko siya. Kapag hindi ako gumalaw sasabihin mo ang tamad-tamad ko. Kinamot niya kanyang ulo at iritado akong tiningnan. Wala akong ibang nagawa kundi ang umirap muli habang tinitingnan ang kaliwang bahagi ng aking tiyan. Shoot ang patalim. Umupo ka nga. Nahihilo ako sa iyo. Pinilit niya akong umupo pero nagmatigas ako. Ayoko nga. Masakit, naiipit. Mamaya na ako uupo. Bam-antong hininga siya. Galit. Tiningnan kong mabuti sa salamin ang aking tiyan. Nakasara naman na ang sugat, hindi na rin dumudugo. Nakakapagtaka lang dahil kumikirot ito minsan, pakiramdam ko kapag gumalaw ako ng sobra ay mapupunit ang balat ko rito. Bakit ka ba kasi umalis? Yumuko ako. Bumalik naman ako, di ba? Hindi ko alam na unti-unti na palang humihina ang aking boses habang kausap siya. Marahan akong umupo, maingay at sumanghap ng kumirot na naman ito. Tumangala ako habang hinihingal. 5 buwan, 5 months na ang nakalilipas pero masakit pa rin ang nangyari. Fresh pa na parang buko sa aking utak ang kung ano ang nangyari noon. Kinagat ko ang aking ibabang lebi. Hindi ka ba talaga magpapakita sa kanila? Umiling ako. Hindi naman sinagot ni Carden yung tawag ko ng araw na yon, siguradong hindi rin naman niya ako gugustuhing makita ngayon. Galit siya sa akin dahil tinakasan ko sila. At galit ako sa kanya dahil hindi niya sinagot ang tawag ko. Huminga ako ng malalim, kinurot ko ang likod ng aking palad habang sunod-sunod na kumurap habang nag-iisip. Pinagmamasdan ko ang sarili mula sa salamin. Hamaba ang buhok ko, pamayat ng kaunti ang aking mukha at namumutla ang balat ko dahil sa hindi paglabas ng kondo niya. Hindi rin ako tumangkad, wala namang masyadong nagbago sa mukha ko. Malaki na si Caspian, doon na ako tuluyang natahimik nang banggitin niya ang pangalan ng bata. Palagi niya yang sinasabi sa akin, palagi sinasabi ni Singkit na malaki na raw si Caspian. Na nakakakita na ang bata. Anong gagawin ko? Gusto niyang bigla na lang ako roon sumugod. Baka mamaya paluhudin pa ako ni Carden. Oh, Eddie okay? Kunwari wala akong pakialam, kunwari hindi ko sila iniisip, kunwari hindi ko mahal ang bata. Manhid ka ba talaga? Tumayo ito mula sa kama. Tiningnan niya ako nang may galit sa mga mata. Kapag pinagpatuloy mo ang ganiyang ugali mo ay hindi ka natatanggapin pa ni Carden. Umiwas ako ng tingin. Ayos lang kahit hindi na niya ako tanggapin, ang gusto ko ay sana makita ko ang bata kahit isang beses. Kahit pagtabuyan pa ako ni Carden, wala akong pakialam. Kahit sana bigyan niya ako ng isang pagkakataon na makita at mahawakan ang bata ay okay na sa akin. Ako na mismo ang lalayo sa kanila. Tumayo siyang muli, kumunat ang noo ko nang matapakan niya ang laylayan ng bedsheet. Muntik na siyang matamba, mabuti na lang ay napahawak siya sa mesa. Tanga, bulong ko na mukhang narinig naman niya. Masama siyang tumitig sa akin. Binabalaan na kita, Ryan. Kapag hindi ka pa rin nagpakita sa kanila, ako na mismo ang magtaturo sa kanya kung nasaan ka. Ha, hinahanap ako ng ipis na yun. Bigla siyang tumahimik. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa, malungkot o magalit. So, hinahanap niya nga ako. Bakit? Para saan? Para parusahan ako. Para pahirapan ako katulad ng ginawa ko sa kanya. Baliktad. Ang ipis na ang naghahanap sa daga. Kinamot ko ang aking ulo, maingat akong humiga para hindi kumirot ang aking tiyan. Ipinahinga ko ang ulo sa unan at tiningnan ang taas. Bamuka ang aking bibig pero walang salita ang lumabas mula rito. Singkit. Oh, may iba na ba siya? Hindi siya sumagot kaya nadismaya ako. Ang pagtahimik ay senadorias na 0-0. May iba si Carden. Kinaikit ko ang aking mga mata. 5 buwan na akong nangungulila sa kanila. Kung kekwento man ako, kung sasabihin ko man ang dahilan, baka pandirihan nila ako. Lalo na kay Carden. Kapag sinabi ko sa kanya ay baka hindi niya na talaga ako tanggapin. Mandidiri siya sa akin. Anong itsura ng bago niya? Dapat mas maganda sa akin, dapat yung mas sexy. At dapat yung marunong mag-alaga ng bata, hindi ko alam kung bakit bigla na lang nang inig ang boses ko. Hindi ko malaman ang dahilan kung bakit, ilang beses akong lumunok para maiwasan ang muling pagkiyok. Hindi kagandahan, hindi rin naman masyadong sexy. Pero malaki ang boobs at makinis ang hita, kumunat ang noo ko. Ha, ganoon siya mag-describe ng babae. Anong pangalan? Hindi mo na kailangan alamin.
Bumantong hininga ako. Tagal na rin pala, sobrang tagal na noong makita ko siya. Hindi ko alam kung may pagbabago ba sa mukha niya, sa ugali niya syempre meron, alam kong galit ang hinayupak na yon. Tumayo ka na nga riyan. Hugasan mo na yung 3 panty mo na nakasabit doon. Baka mamaya bumaho na binato ko siya ng unan. Ang kapal ng mukha mo. Mabango kaya ang panty ko, kakahiya naman sa damit mong amoy niyog, inirapan ko siya. Tumayo na ako at pumasok ng banyo. Kinuha ko nagtatlo kong panty na kulay dilaw, binili niya yan sa akin, luwag pa nga dahil hindi naman siya marunong pumili. Maging ang design ay hindi nababagay sa edad ko, minsan kulay maroon na bulaklakan, masyado malaki sa size ko, wala naman akong magawa. Hindi ako makapagreklamo dahil siya na lang ang tumutulong sa akin. Minsan nahuhulog yung panty kapag nakasuot ako ng palda, mabuti na nga lang at masikip ang mga shorts ko. Aalis na ako, ikaw na muna bahala sa bahay. Yang sugat, oo na, umalis ka na. Umiling-iling siya bago tuluyang lumabas ng kondo. Nagsimula na akong maghugas ng mga panty at ng ibang damit, halos 1 oras din ako rito. Kaunti lang naman kaya Karina tumayo ako at hindi ko na pinansin pa ang pawis na tumululaw sa naw ko. Pagkatapos ng aking ginawa ay itinali ko na muna ang aking buhok pataas at hinayaan kong maglaglagan ang ilang baby hair, pinunasan ko ang aking kamay. Mabagal at maingat lamang ang aking mga kilos upang maiwasan ang pananakit ng aking tiyan. Dumiretso ako sa kusina upang maghanda ng makakain, hindi pala siya nagluto. Hindi ko pa naman alam kung anong oras ba siya dadating. Tumigil ako sa aking ginagawa ng makarinig ng yabag ng mga paa, napatingin ako sa pinto. Nakalock yun, sigurado akong walang makakapasok kahit pa mayroong nagtatangka na pumasok. Humakbang ako palapit upang muling pakinggan ang yabag ng mga paa, ngunit napakunot ang aking noo nang bigla iyong tumigil, idinikit ko ang aking tainga upang mas pakinggan. Sinimulan akong kabahan, sisingkit ba ito? Mapalatras akong marinig ang demo, kung pinipindot sa gilid net. Napa-atres ako nang marinig ang tila ba mayroong pinipindot sa gilid ng pinto. Mayroong sumusubok na pindutin ang code. Napa-atres ako, dahil sa aking takot at bigla ko na lamang kinuha ang isang walis. Okay masiguro ito, no? Pagpalo lamang sa ulo ng isang tao ay makakatulong na upang protektahan ang sarili. What about the chinelas? Sigurado akong may epekto rin ako. Masakit yun sa puwet. Hinugot ko ang aking hininga nang biglang bumukas ang pinto at sumalubong sa akin ang isang matangkad na lalaki. Paano? Mayroon siyang buhok sa gilid at likod, ngunit sa pinakatuktok ng kanyang ulo ay wala akong nakikita na kahit na anong buhok. Pero in fairness, maputi at makinis ang kanyang anit. Pakiramdam ko nga ay mas maputi pa ang anit niya kumpara sa tuhod ko. Mahigpit kong hinawakan ang walis at tinitigan siya ng masama, nakasuot siya ming kulay itim na polo, mayroong mahabang sleeves, naka-black pants din siya, mayroong salamin sa kanyang mga mata at nakikita ko ang papeles na kanyang mga hawak. Sino ka? Sigaw ko sa harapan ng kanyang mukha. Sana lang ay hindi tumalsik ang laway ko, hindi pa naman maayos ang pag-toothbrush ko kanina. Umangat ang makapal niyang kilay, bahagya niyang ibinaba ang kanyang glasses at pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa. Kung kanyang glasses at pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa. Kung makatitig naman ito, akala mo ay napaka-perpekto, kulang naman ang buhok. Tangina, sabi ko sino ka? Muli kong inihanda ang walis at lakas loob siyang tinitigan. Manners, Miss Stewart. Abay ang lalim pala ng boses ng isang ito. Sino ka? Paano mo nalaman ang apelyido ko? Before I answer your questions, pwede bang pakibaba na muna ng walis na hawak mo? Napakabaho, ano bang nililinis mo? Tenang baboy. Aba, hoy! For your information, alikabok lang ang nililinis ko. Hininga mo lamang yata ang naaamoy mo, malapit ang bibig sa ilong. Kumunat ang noo ni Panot at biglang umiling. Allow me to introduce myself, my name is Papa White Delgado. Ako ang inyong bagong head teacher, at nabalitaan ko na halos ilang buwan ka na raw na hindi pumapasok, tama ba ako, hiha? Papa White, Leon ba ang pangalan mo, sir? Yes, bakit? May problema ka sa pangalan ko, Miss Stewart. Umawang ang aking labi, seryoso ba talaga? Papa White ang pangalan niya. Hindi ba siya nakikipagberwan sa akin? Sino naman kasing matinong magulang ang magpapangalan ng ganyan sa anak nila?
Sabagay, bagay naman yung pangalan niya sa kanyang itsura. Pero wait, mukhang bata pa siya. Mayroon siyang itsura sa totoo lang, maganda ang kulay kape niyang mga mata. Maganda rin ang kanyang katawan at tindig ngunit hindi mo lamang talaga maiiwasan na huwag mapansin ang pagiging panot niya. 5 months ka nang hindi pumapasok at gusto ko lamang tanungin kung nais mo pa bang ipagpatuloy ang pag-ere mo, hiha. If yes, pwede kang. Nais mo pa bang ipagpatuloy ang pag-aaral mo, hiha. If yes, pwede kang pumunta sa school bukas ng hapon and we can talk about it with your guardian, and if no, pwede ka naman mag-drop out. Kumurap ako at napaiwas ng tingin. Hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa ba ang pag-aaral ko, tinataguan ko si Carden. Umiiwas ako sa mga kaibigan ko, hindi naman ako sigurado kung maintindihan ba nila ang sitwasyon ko. Pinagdiin ko ang aking labi at bumantong hininga. Ano pong mangyayari once na mag-drop out ako? Uulitin mo ang year na ito, ngunit possible na mangyari yun ay next year pa para naman makapag-adjust. Sumanghap ako at pasimpleng kinagat ang aking ibabang labi. Wala kasi talaga akong ideya kung tutuloy pa ba ako, hindi ba't si Carden ang naggastos sa akin para lang makapag-eskwela. So sigurado ako na once na magpatuloy ako sa school ay malalaman niya iyon, at kahit na anong oras or araw ay malalaman niya kung nasaan ako. Wait, paano mo nalaman na dito ako nakatira ngayon? Huminga ako ng malalom, tinitigan ko siyang mabuti. Ngayon ko lamang napansin ang maliit niyang nunal sa dulo ng kanyang matangos na ilong. Guwapo siya, makikita mo yun kapag tinitigan, pero may mali talaga sa itsura niya na hindi ko maipaliwanag. Bakit ka panot? Bigla siyang napaubo, nanlaki ang aking mga mata at biglang nagpanik. Hinawakan ko ang kanyang likuran at marahan niyo na hinimas. Ayos lang po ba? Kayo? Obviously, no. Hindi yan tanong ng isang estudyante, hindi ko alam kung ano mali sa inyo. Palagi nyo na lang pinapansin ang pagiging panot ko. Nakaramdam naman ako ng guilt. Pasensya na, sir. Kitang-kita po kasi pansin na pansin din. Hindi mo ba kayang takpan yan? I can, pero wala akong time para gawin iyon. So, it's nice to meet you. I can, pero wala akong time para gawin iyon. So, it's nice to meet you Ryan Stewart. Let's just talk about this tomorrow afternoon. And please bring a parent or a guardian. Goodbye. Bye, sir. Ingat. Baka liparin iyang mga natitira mong buhok. Naramdaman ko ang inis niya, so bago pa man siya makaharap sa aking muli ay mabilis kong isinara ang pintuan. Isinandal ko ang aking likod doon at huminga ng malalim, napahawak pa ako sa aking dibdib. Ngayon ay kailangan kong makausap si Singkit tungkol dito, pupunta ako sa school bukas. Ngunit kailangan kong magsuot ng damit kung saan magmumuka akong misteryoso, at kung saan ay hindi nila ako makikilala. Kailangan kong magtago, mahidap na kapag nakita ako ng mga kaibigan ko, wala akong takas sa kanila. Kinuha ko ang walis at inilagay iyon sa dating pwesto, umupo naman ako sa sala at tinitigan ang kalendaryo. 5 buwan na akong wala, kung tutuloy man ako sa klase, siguradong mahihirapan ako. Kailangan kong pag-aralan ang mga lesson na natagpasan ko. At kung tutuloy ako, kung pag-aralan ang mga lessons na nalagpasan ko. At kung tutuloy ako sa pagpasok, pwede naman siguro na homeschool lang ako, ano? Layong tipong, bibigyan na lamang nila ako ng booklets, ng mga tests, quizzes and books kung saan nandoon nakalagay ang lahat ng lessons at mga dapat sagutan. Kinagat ko ang aking labi, napakamot na lamang ako sa aking pisngi habang patuloy na nag-iisip. Siguro ipagpatuloy ko na lamang ulit ang pag-aaral, medyo boring na rin dito. Wala akong ibang ginagawa kundi ang maglinas, kumain at matulog. Kailangan ko naman igalaw ang katawan ko, baka pumanaw. Kailangan kong pumunta sa school bukas. Wow! Hype beast! Sa totoo lang ay mukha akong tanga sa damit ko pero wala na akong pakialam pa. Mas magmumuka akong tanga kung makikita nila ako at tatanungin kung bakit ba 5 buwan na akong hindi pumapasok. Huminga ako ng malalim at inilagay ang kulay dark blue na cap, inilagay ko na rin ang malaking black na sunglasses. Mukha akong tutubi. Malaki rin ang suot kong kulay caramel na pants, malaki naman ang suot kong kulay dilaw na polo shirt, sneakers na pagmamay-ari ni Singkit, pinatungan ko rin ang damit ko ng malaking kulay itim na hoodie. Pwede na siguro ito, hindi naman masyadong mainit ngayon, para na rin handa ako kapag bumuhos ang ulan. Singkit, handa na ako.
Pumunta ako sa sala, tumayo si Jenny, tumigil din at sandaling napa. Titig sa akin, bahagyang nagdugtong ang kanyang kilay habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa. What the hell is that? Mukhang nasobrahan ka sa pag-disguise. Sinulit ko na syempre, para naman hindi na talaga nila ako makilala. Tara na, naghihintay na si Sir Papa White. Napailing na lamang siya, dala ang susi ay mabilis siyang naglakad at nakasunod naman ako sa kanyang likuran. Nice, first time ko na lang ulit lalabas ng bahay. Sayang naman, hindi nila makikita kaputian ako. Dumiretso kaagad kami sa loob ng kotse, at habang nasa biyahe ay tahimik lang kaming dalawa. Ano ba talagang plano mo? Itutuloy mo ba o hindi? Napakamot ako sa aking ulo. Doon na nga natin pag-usapan, kung itutuloy ko ay itatanong ko pa ang mga dapat gawin, at kung hindi naman. Wala naman sa akin ang bata kaya makakapag-focus ako, o mahihirapan talaga ako. Basta, anong basta? Dapat ay may sagot ka na bago pa pag-usapan doon, pinatatagal mo ang sitwasyon. Lumulyo ang mga mata ko dahil sa naging masungit niyang pagsagot. Nahihirapan pa nga ako, pag-iisipan ko na muna roon. Siguradong bibigyan naman nila ako ng time. Hindi lahat ng tao ay mag-a-adjust para sa iyo, Ryan. Sana ay hindi ko yan kinakalimutan. Bumantong hininga ko, I get it. Hanggang ngayon ay galit pa rin siya sa akin dahil sa ginawa ko, alam kong hindi niya pa rin ako napapatawad doon at tanggap ko naman yun. Nahihirapan siyang tingnan ako sa tuwing naaalala niya ang ginawa kong pagtakas at pag-iwan sa bata. Tama sila, palaging nasa huli ang pagsisisi. We're here, ayusin mo yung itsura mo. Mas lalo kanilang pagtatawanan. Binuksan ko ang pinto ng kotse at lumabas na, ngunit sa paghakbang ko pababa ay natapakan ko ang lelayan ng suot kong pants dahilan para mawala ako sa balanse at matamba, at dahil mabato ang sahig ay napangiwi ako sa sakit. Tumama ang palad ko roon, nahirapan pa akong tumayo dahil sa suot ko. Para kakasing tanga, iritadong saad ni Singkit, tinangka niyang lumapit sa akin, pero bago niya yon magawa at aksidente siyang napatapak sa isang bato. Nakita ko ang pagtagilid ng kanyang ankle, katulad ko ay bumagsak din siya sa sahig at napangiwi naman ang kanyang mukha. Para ka rin tanga, alam mo nang napakaraming bato sinubukan mo pang lumapit. Umirap ako, nang makabangon ako ay siya naman ang aking tinulungan. I was just going to help you, idiot. Inayos niya ang kanyang damit at inalis niya ang kamay ko mula sa kanya. Huminga ako ng malalim, nakatingin na ang ibang estudyante sa amin. Lakad ka na, ikaw una. Susunod ako. Hindi niya pinansin ang sinabi ko at naglakad na nga siya paalis. Sumunod ako sa kanyang likuran. Inayos ko ang suot kong cap at napalingon sa paligid. Walang masyadong nagbago, bukod sa mga bagong mga bulaklak, mayroon din mga nadagdag na puno. At pakiramdam ko ay mas dumami ang mga estudyante. Kung magpapatuloy ka sa pag-aaral, ako ang gagastos para sa iyo. Tumango ako. Oo, may pera ka ba? Pahiram na muna ako, hahanap ako ng part-time job. Babayaran din kita. Hindi yun ganoon kadali. Paano mo pagsasabayin ang pag-aaral mo sa pagtatrabaho? Siguradong bibigyan kanila ng maraming papers tungkol sa mga lessons that you missed. Susubukan ko, mag-aaral ako sa umaga then magtatrabaho ako sa gabi. Tumigil siya sa paglalakan na rin ako. Anong plano mo? Magtatrabaho ka sa bar sa gabi. Bakit, bar lang ba ang may trabaho sa gabi? Inanggatan ko siya ng kilay. Kung iyon nga lang ang pwede kong gawin ay gagawin ko, pwede naman siguro ako magtrabaho sa mga restaurant, fast foods, or coffee shops na open 24/7. Tsaka mo na lang yan isipin kapag nakapagplano ka na sa pag-aaral mo. Fair na, para siyang isang magulang, hindi naman siya masungit, sadyang nagbago lang talaga ang tingin niya sa akin matapas ang nangyari na yon. Ewan ba, hindi ko alam kung babalik pa sa dati yung relasyon na meron kami noon. Miss ko na yung pagiging mabait ni Singkit sa akin. Humakbang na ako, ngunit tumigil din nang mapansin na hindi maaayos ang pagtali ko sa aking sneakers. Tumahot ako at inayos iyon. Tatayo na rin sana pero nakarinig ako ng tawanan mula sa itaas, kunot-no akong tumingin doon. Malakas na kumabog ang aking puso nang makita ko sila. Ang mga kaibigan ko. Angas mo pre. Rapper ka ba? Tanong ni Nathan. Bigla silang nagtawanan. Nakaupo sila sa malaking sanga ng puno, magkakasama silang lahat, ngunit mayroong nawawala. Si Yuri.
Bagong estudyante siguro, kakaiba ang pormahan. Mukha kang hanger. Pamimintas naman sa akin ni Marisa. Punyeta kayo, ganyan ba ang pag-approach ninyo sa bagong estudyante? Pinilit kong baguhin ang aking boses upang hindi nila mapansin. Wow, minumura mo ba kami? Nagulat ako nang biglang tumalon pababa si Nathan. Inilagay niya sa loob ng kanyang pocket ang kanyang kamay, marahan siyang yumuko upang magtapat ang aming mukha, tinitigan niya ako. Bago ka ba rito? Parang pamilyar ka, eh. Huwag niyo siyang guluhin, kapag nakita kayo ng teachers, sigurado mapupunta na naman kayo sa detention room. Narinig ko ang boses ni Matthew, lumingon ako muli sa itaas. Napaawang ang aking labi, nakahiga siya, nakapatong ang kanyang ulo sa kanyang kanan na kamay, nakatingin siya sa akin. Napalunok naman ako, matagal ko rin siyang hindi nakita, aaminin ko na parang mas naging gwapo siya, medyo lumaki rin ang katawan at mas naging masungit ang kanyang mukha. Gusto mo bang sumama sa amin? At narinig ko na mga ang boses na kinatatakutan at kinaiinisan ko ang at the same time. Damn, nanlaloko na naman si Granada. Saan na naman yun? Kamukha ni Tomada si Marisa. Joke lang, time test ko lang kung game ba siya sa mga aya ko, haha. Pasikreto akong napangiti. Na-miss ko sila, miss ko na sila. Gusto kong makasama ulit sila, gusto kong sumama sa mga aya nila. Gusto ko ulit makipagtawanan sa kanila pero hindi ko magawa dahil sa sitwasyon ko ngayon. Napayuko ako, hindi ko na sila sana papansinin, maglalakad na sana ako paalis pero isang estudyante ang bumangga sa akin. Mukhang sinadya nila na alisin ang cap at glasses ko dahil narinig ko pa ang pagtawanan nila sa liquor ko. Nahulog yun sa ibaba at galit ko silang nilingan. Ano bang problema nyo? Babae pala, ganda, kunin mo number. Ang kakapal ng mukha nyo. Matapos nyo akong banggain ay kukunin ko sila. Ryan, tumuwid ako ng tayo at gulat silang nilingan. Nanlaki ang mga mata ko nang maalala na wala na pala ang glasses upang matakpan ang kalahati ng aking mga mata. Si Ryan, malakas na sigaw ni Granada, mabilis siyang tumalon pababa, sinunggaban niya ako ng yakap at halos hindi na ako makahinga pa. Ryan Stewart, narinig ko naman ang buhos ng isang lalaki sa likuran. Shit, Professor kay Dylan Vesper. Tinulak ko palayo si Granada at tinakpan ko ang aking mukha gamit ang buhok. Hindi ako si Ryan. Ano ako, humble ako ni Ryan. Alam kong may connection si Sir Vesper kay Carden, at siguradong malilintikan ako nito. Tumingan ako si teacher, halos malukot ang aking mukha nang makitang kinuha niya ang kanyang cellphone at itinapat iyon sa kanyang tainga na para bang may kinakausap. Putangina, yan na nga ba ang sinasabi ko?